naman eh. Apostol pa rin si Pedro eh. Kung ituwid mo ko, mawawala ba karapatan ko? Kung halimbawa, mali ako, itinuwid mo ako, nawala ba karapatan ko? Pinatutunayan lang na tao ako. Di ba? Na maaari akong magkamali. Meron pala akong maling ginagawa. Di tuwid mo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-UFA. Welcome back na naman po. Tuloy na naman po kayo sa ating pong regular show. At para po sa mga baguhan, dito po sa Usap-Usap University, ang ating pong ginagawa, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. And for this particular episode, of course, ang pinaka-in-demand po talaga sa akin pong channel, si Brother Eli Soriano ng MCGI. We are always grateful po sa mga taga-subaybay po talaga natin na nagpo-provide po sa atin ng mga rare videos. And I was informed, ang paksa po yata, kung hindi po ako nagkakamali, is ang pinakamasama raw po na uri ng paglaban, something like that. But anyway, as to my background being the reactor, isa po akong dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at naging representative po ng Pilipinas sa isang conference po ng HPAIR, isa pong organisasyon sa Harvard University sa Amerika. Bilang paunang paalala lang po mga ka-U3, hindi ako mangangaral, hindi ako preacher, isa lamang po akong hamak na video reactor. Kung kahit wala po akong religious agenda, wala po akong sinasabi na isang particular na reliyon ay dapat niyong kaaniban o ang isang particular na reliyon ay huwag niyo dapat na kaaniban. Sa akin lamang po, I'm just giving an instant and genuine po ng mga reaction. Ano po? So, that means possibly maaari po akong mag-disagree sa aking mga napapanood or mag-agree naman po sa aking mga napapanood. So, if everything now is ready mga ka-youth, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Sa Biblia mayroong sinasabi na kung mahal yung nanganak, kailangan mahal mo rin yung tipinanganak. Ikuulo ng unang Juan. Ang kikohang nananampalataya na si Jesus ay kay Kristo ay ikinamanap ng Diyos. At ang bawat umiitig sa nanganak ay umihibis din naman sa itinanganap niyaon. Kayo, pagka iibig ka sa nanganak, iibig ka rin naman sa ipinanganak. Okay. Kaya namimiwala ako kung mahal natin ang Panginoon Diyos, mahal natin si Kristo. Iidig tayo sa nanganak, iidigin natin ang ipinanganak. Si Kristo ay anak ng Diyos. Kung mahal natin ng Diyos, mahal natin si Kristo. Nararamdaman ko ang pagmamahal ng kapatiran kapag ang kapatid na Daniel ay minamahal ninyo. Nararamdaman ko naman na yung mga traidor, kunyari mahal ako, pero angat ang loob at may laban kay kapatid na Daniel. Yan ang mga traidor sa samahan. Parang yung sinasabi sa Biblia na paano mo maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang iyong kapatid na iyong nakikita ay hindi mo maibig. Ang sabi ng Panginoon, ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang kapatid. Kaya, kung umiibig tayo sa Diyos, umiibig tayo sa kapatid. Wala namang nagdi-disqualify kay kapatid na Daniel para maging kapatid. Tama ba ako, kapatid na Lud? Tama po. Meron bang nag-disqualify kay kapatid na Daniel para kapatid siya sa Diyos? Wala po. Ano ang mga ground na po pwede sabihin mo na hindi kapatid ng isang tao? Yung tinatawag na kapatid na hindi dapat ituring na kapatid, mapakiapig, masakin, mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manglalasiw, manglulupig. Sa gayon, wag lamang kayo makisalo. Wag man lang kayo makisalo. Hindi naman manlalaking si kapatid na ganyan. Hindi po. Hindi naman mapagtungayaw. Hindi po. Hindi naman mananamba sa Diyos-Diyusan. Hindi po. Hindi naman masakil. Hindi po. Hindi rin naman siya mapakiatim. Hindi rin po.
So wala sa Biblia na nagdi-disqualify kay kapatid na Daniel para ituring na kapatid at mahalin. Wala po talaga. Sino mang laban kay kapatid na Daniel, hindi totoo naniniwala sa akin. Kasi kung naniniwala ka sa atin, ang sino man naniniwala at iginagalang yung aking karapatan, dapat tanggapin niya ang kapatid na Daniel bilang ikalawang tagapangasiwa dahil siya ang nakikita ko na iniisip kong may espiritu naman ako ng Diyos na bumagabay sa akin. Nakikita ko na maaaring mapagkatiwalaan ko ng makikilang bagay ukol sa gawain. Hindi sa wala kong tiwala sa aking mga kasamang MIT. Hindi sa dalaw. Lahat sila ang aking pinagtitiwalaan. Pero meron siyempre nabubukod na kagaya nung panahon ng apostol na si Pablo, na meron siyang talagang pinagkakatiwalaan ng maraming bagay. Maaari ko ipagkatiwala kay kapatid na Dani ang isang parte. Pwede ko ipagkatiwala kay kapatid na Reki ang isang parte. Pero hindi ko pwede ipagkatiwala kay kapatid na Dani lahat. Alam ni kapatid na Dani yan. Hindi sa siya hinahama ko, kundi mahal ko kapatid na Dani. Alam kong pag inatangan ko siya ng isang bagay na hindi niya kaya, maaari niyang ikasira. Naiintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Merong hindi makakaya si kapatid na Dani. Alam ko yun di lang tagapangasiwa. Kilala ko lahat ang aking kasama. Pagka ang tao inatangan mo ng isang bagay na hindi niya kaya, hindi mo siya mahal. Ang Diyos nakita nyo nang magbigay ng talento, may binigyan ng 5, may binigyan ng 2. Ang ibig bang sabihin nun, yung binigyan niya ng 2, hindi niya mahal, mas mahal niya yung 5. Kaya niya binigyan ng 5 dahil mas kaya ng 5 kaysa doon sa may kayang 2 lang. Yan hindi ibig sabihin, mas mataas ang pagmamahal ng Diyos doon sa binigyan niya ng 5 at mas mababa ang pagmamahal niya doon sa binigyan niya ng 2. Hindi ganun ang ibig sabihin, no? Ang mamahal niya doon sa binigyan niya ng 2, na 2 lang ang ibigay niya dahil alam niya yun lang ang kaya, no? Binigyan niya ng 2. 12:4 ng Roma. Pakinggan niya. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Lantin nyo, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. According to the measure of faith. According to the proportion of faith. So, God proportions faith to everyone. Sinusukat ang kakayahan sa pananampalataya. Sinusukat ang kakayahan ng Diyos ng tao sa kanyang kakayahan at ng kanyang pananampalataya. Alright, before we continue mga ka-youthy, so kaunting recap lang so far, no? I think this is more like a Thanksgiving po siguro, no? Ng MCGI. And Brother Eli first discusses the importance of, kumbaga, respecting his right. Ang paggagamit po ni Brother Eli is karapatan, which really made me curious sa organizational structure ng MCGI. Ano po yung sistema kaya, ano, ng, kumbaga, pag-aatang ng mga responsibilidad sa pangangasiwa mga ka-youthy? Kasi po, in most cases, dalawa po kasi yan. Sa iba po, meron po silang tinatawag na parang konseho, ano, and yung group naman, for example, cardinals, priests, mga ganyan po, meron pang core yan, just like in any kind of business mga ka-youthy, no? Lalo-lalo na po sa mga malakihan, may mga board po yan. So that's my understanding. That's
the first way. The second way naman po, more on family matters, to be honest with you mga kayuthi. Kaya po, hindi rin po rare na sa mga sekta or denominasyon na ang mga namumuno po ay same family line. And since I believe Brother Eli does not have biological or adopted, ang next syempre ay ang kanyang lagi din po nakasama na si Brother Daniel nga po. So I think at this particular point mga kayuthi, no, especially nung siguro Brother Eli is preparing the transition nga ng pamumuno, kasi syempre po ang reality po ay hindi naman po tayo bumabata mga kayuthi. And if we understand the way he says it, ay may mga talagang grupo po ng mga tao within MCGI, I believe, na hindi po sangayon sa pagiging pangalawang tagapangasiwa nga sa katauhan po ni Brother Daniel. And Brother Eli justifies na Brother Daniel has kumbaga good standing, aside from it is Brother Eli's right to choose. Number 2, binigay ni Brother Eli yung mga qualifications kumbaga ng pagiging isang kapatid pa rin, no? Kumbaga parang brother in good standing. So nang sabi ni Brother Eli, hindi nakikiapid, hindi sakim, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi natutungayaw, hindi naman lasenggo, hindi naman manlulupig mga kayuthi. Pagmamahal na ng Diyos sa'yo, nabigyan ka niya nung kaya mo lang. Kasi baka mabali ang buto mo pag hindi niya kaya yung itatasan niya sa'yo. Pag hindi mo kaya yung itatasan niya sa'yo. Ganon din po mga kapatid sa ating pagsasama-sama. Ako hindi kaya paniwalain at hindi naman ako tanga. Hindi naman ako bobo. Hindi ko pinupuri ang sarili ko. Pero palagay ko lang, hindi ako tanga, hindi naman ako bobo. Na, paniwalain mo kung naniniwala ka sa akin, laban ka kay kapatid na Daniel. Hindi ako naniniwala. Ay ako naniniwala, kapatid. Sino mang lumalaban sa aking mga pinagkakatiwalaan, kalaban ko yon. Huwag niyo akong lukuhin. Maaari ko kayong ngitian. Siguro yun ang ngiti na dahil lang may takot ako sa Diyos. Pero kung ako lang susundin, hindi kita ngingitian. Itanggap sa bahay, hindi kita tatanggapin. Pagka alam kong laban ka sa aking pinagkakatiwalaan, hindi kasi ako po pwedeng paniwalain ng kahit na sino. Hindi ako bobo. Hindi ako tanga. Na naniniwalain mo ako, naniniwala ka sa akin, laban ka sa pinagkakatiwalaan ko. Hindi totoo yun. Sa prinsipyo ng Biblia, walang gano'n. At ako naniniwala ko sa Diyos kaysa sa tao. Kaya masasabi ko na mga laban na yan ay alam ko yan. Alam ko rin mga kapatid kung sino yung nagmamahal sa Diyos, kay Kristo, at nagmamahal sa gawain. Alam ko na yung mga kapatid na nagpapakita ng pagmamahal kay kapatid na Daniel, mahal nila si kapatid na Daniel hindi lang dahil kay kapatid na Daniel, kundi dahil din sa akin. Alam ko yun, nararamdaman ko yun. Ngayon, salamat sa Diyos at ang nakararami sa inyo ay ganoon. Nagmamahal sa ating mga pinagkakatiwalaan. Halimbawa kasi tinanggap mo si kapatid na Resti. Parang ako tinanggap mo dahil ako nag-utos dun eh. At yung mga MIT na yan, ang mga official act yan, alam mo ko. Hindi pwedeng hindi ko alam. Siguro mayroong maliliit na decision at alam ko, hindi ko alam. Pero ang mga major decisions, nanggagaling yun sa akin, sumatangguni sila sa akin. Yun lang may magpapakasal, sumatangguni sila sa akin eh. O mayroong nagpapaalam mag-asawa, sa akin nila isinatangguni eh. Yung mga major decisions, hindi sila nagdi-decision ng hindi galing sa akin. Kaya pagka lang lumaban kayo doon sa decision, ako mismo nilalabanan yun. Yung ating paksa ngayon, kung bakit ang panlaban ng loob sa talikuran ang pinakamasamang uri ng panlaban sa katotohanan ayon sa Biblia. Alam nyo, sa mga unang Kristiyano, meron silang napakagandang value na ipinakita. Nag-uutak sila yung ating umuusig sa atin. Siya ngayon ang nangangaral ng pananampalatayang
isang panahon ay kanyang sinisiraan sa ating mga Kristiyano. Di ganito yung kasi nangangaral ang Panginoong Hesus, nangangaral mga apostol. Ito naman si Pablo, nilalabanan ng gusto ang iglesia. Pinag-uusig na husto. Hanggang ipinapapatay niya pa yung mga tao. Bilang Saulo yan, no? Bilang Saulo. Basahin natin ang 22:4 ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay na tinatalian at itinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Kung ikaw kaya si Jesus ang isa sa mga babaeng tinatalian at ipinabilang doon ni Pablo, nung umaling kaya si Pablo, mapapatawan mo. Siguro po, umpisa magtataka ko paano nangyari nagkaganon. Pero po, pagka intindihan mo na yung live pagtawag ng Diyos sa kanya, opo, maintindihan ko po yun. Kaya si Pablo, marami siyang nasaktang Kristiyano. May mga ipinabilanggo siya, may mga ipinapatay pa siya. Nung maanid siya sa iglesia, ito ngayon ang comment ng mga kapatid. Ang sabi ng kapatid sa 1:23 ng Galacia, Kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yung umuusig sa atin ng una. Ngayon nangangarap ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. 4. At kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Makita mo, hindi sila nakaramdam ng bigat ng kalooban kay Pablo. Niluwalhati nila ang Diyos nung maamid si Pablo. Ang pagtatakahan mo dito sa mga kampo ng demonyo sa iglesia, no? Hindi sila inuting ni kapatid na Daniel. Hindi sila ginawa ng masama ni kapatid na Daniel. Saan ang galing yung puot, yung inggit? Saan ang galing yung muhi? Saan ang galing yung lagi na lang kayong laban kay kapatid na Daniel? Itong mga unang Kristiyanong naging dapat sa Diyos, biktima mismo ni Pablo. Pero nung naawid si Pablo at naging apostol, niluwalhati pa nila ang Diyos dahil kay Pablo. Nakita niyo yung punto na yon, mga kapatid. Itong mga ito, kagaya nitong si Willie Santiago, binigyan siya ng sasakyan, binibigyan siya ng allowance 10,000 ni kapatid na Daniel. Mula kapera ni kapatid na Daniel mismo. Patalikuran pala kung ano-ano sinasabi laban kay kapatid na Daniel. Kaya natin paksa, bakit ba ang paglaban ng loob sa talikuran ang pinakamasamang paglaban sa katotohanan ayon sa Biblia? Ngayon, itong ating paksang pinag-aaralan, alamin natin, ilan bang uri ang paglaban sa mga ngaral ng Diyos na itinuturing sa Bibliang paglaban sa katotohanan? Kasi pag nilabanan mo yung mga ngaral, paglaban sa katotohanan yun eh. Kasi yung mga ngaral, bahagi ng katotohanan yun. Gaya nung napag-aralan kanina. Yun lang miyembro na sumusunod at lumalakad sa katotohanan. Ang tawag ng Biblia ron, katotohanan din eh. Basahin nga natin uli yung 3 Juan 1:3. Sapagkat ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid at magpatotoo sa iyong katotohanan. Yon, sabi ni si Juan kay Gayo, nagalak ako nang magsidating ang mga kapatid at magpatotoo sa iyong katotohanan. Tino mo si Gayo, katotohanan. Nagpatotoo ang mga kapatid sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Lumalakad pala sa katotohanan si Gayo, kaya tinawag siya ni Juan na nagpapatotoo ang mga kapatid ng wika sa iyong katotohanan. Mga katwid, ang kapatid na kinaroroonan ng katotohanan ay bahagi ng katotohanan. Gaya naman ng Kristo na kinaroroonan ng katotohanan ay katotohanan. Sabi ni Kristo, ako ang katotohanan. Sabi ni Pablo, ang katotohanan na kay Jesus. Sa 4:21 ng Efeso, ang katotohanan mong na kay Jesus. Ngayon, kung na kay Jesus yung katotohanan, si Jesus ang katotohanan. Para rin yung analysis ng Biblia na ang verbo ay Diyos, yung salita ay Diyos.
Ang kinaroroonan ng salita, tinatawag niyang Diyos, sabi ni Kristo. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong dinatna ng salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Kaya pagka nasa iyo yung salita ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos na Diyos. With the small d. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Ang kinaroroonan ng salita ng Diyos, tinatawag niyang Diyos. Bakit? Yung salita kasi Diyos eh. Gaya rin naman ng katotohanan, ang kinaroroonan ng katotohanan, nagiging bahagi siya ng katotohanan. Ang mangangaral na nangangaral ng katotohanan, nagiging bahagi ng katotohanan. Pag nilabanan mo yung person ng mangangaral, ang nilalabanan mo katotohanan. Kagaya ni Hanes at ni Hambres, nagsilaban kay Moises, gayon ang wika ang mga ito, nagsisilaban sa katotohanan. Okay, before we continue here, Brother Eli, at sa mga viewers po ng MCGI, I am curious though, just on the statement of Brother Eli, I am expecting that he would be equating the analogy of his decision, first to describe it as his right, which honestly mga kayuti, gusto kong malaman saan nanggaling yung karapatan na ito na inaatang kay Brother Eli in deciding who will be the next nga po na tagapangasiwa. And following his logic, it's like he is saying, if you go against my own decision, you are as if questioning God too. And I don't understand mga kayuthri that Brother Eli is saying this from a top position, obviously as the overall servant po ng MCGI. Pero paano po yung check and balances po niyan, no? So I'm talking mga kayuthri with regards to my knowledge of political organization and business organization. Like in any kinds of leadership of organized religions, eh posible naman po magkamali tayo, magkaroon tayo ng mga lapses in judgment. But I am not saying that him appointing Brother Daniel is a wrong move. I am just saying that humans as we are, we still are prone to err. We are still prone to make mistakes, mga kayuthi, di po ba? So, in my knowledge of religions, mga kayuthi, it's always fascinating for me to understand, kumbaga, the lineal succession ng mga organizations po katulad po nito. For now, Brother Daniel for sure is very strong, still very young, but time will come that maybe like Brother Eli would have to vacate this position once he becomes older and give it to someone else. I wonder what will be the next? What will be the process for that too? Will he be giving this to his son? Or he will choose someone na hindi niya kapamilya, or probably choose a senior leader in top positions of MCGI? Kung makita nyo mga kapatid, si Hanes at si Hambres hindi naman lumaban sa aral ni Moises yun eh. Ang nilabanan nun si Moises personal. Kasi si Hanes at si Hambres, yan yung mahiko ng Ehipto na gumawa rin ng ahas nung gawin ni Moises na ahas yung kanyang tungkod sa pamamagitan ni Aaron. Yep. Yung mga mahiko ng Ehipto, gumawa rin ng ahas na tungkod. Ang ginawa naman ng ahas ni Moises, nilamon yung ahas na nung mga mahiko ng Ehipto. Kaya kung lumaban ka kay Moises, lumalaban ka sa katotohanan kasi bahagi ng katotohanan si Moises. Ilan bang uri? Ilan uri ang paglaban sa katotohanan? Ang paglaban sa mangangaral ng Diyos na paglaban sa katotohanan. Ilang uri, mga kapatid. Pakinggan nyo, dito sa isang talata ng Bilang 16:1 at 2. Si Kore nga na anak ni Ishar, na anak ni Kowat, na anak ni Levi, sampu ni Datan at Abiram, na mga anak ni Eliab, at si Hon na anak ni Pelet, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moises, na kasama ng ilang mga anak ni Israel na 250 prinsipe sa kapisanan, na tinawag sa kakulungan ng mga lalaking bantog. Tuloy natin sa 3. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? Ayan. Kung maintindihan nyo mga kapatid, itong mga lumabang ito kay Moises, si Datan, si Kore at saka si Abiram, nilabanan nila si Moises. Pero alam nyo, lumaban ito, harapan. Tumindig sila sa harap ni Moises. Yun. Ba? Matapang harapan. So isang paglaban sa katotohanan, harapan.
Gaya ng laban ni Kore, ni Datan at saka ni Abiram. Nilabanan nila si Moises at saka si Aaron na sabi, kumukuha kayo ng labis para sa inyo. Ang kapisanan ay banal. Akala mo, nagmamalasakit sa kapisanan, ano? Parang yung sila Willie Santiago, akala mo pinagmamalasakit yung mga kapatid. Kung ano-anong paninira ang sinasabi laban sa akin at kay kapatid na Daniel. Akala mo pinagmamalasakit ang kapatid. Pero tanungin natin ang Biblia. Nagmamalasakit ba sila talaga sa kapatiran o sa kapisanan? Kaya sila lumalaban kay Moises at kay Aaron? Tingnan natin ang dahilan. Sa isang talata ng awit, 116. Kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Ayon. Kanilang wikang pinanaghilian si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Ano nangyari? Ang lupa ay bumuka at nilamon si Datan at tinakpan ang pulutong ni Abiram. Ayon. Nakita nyo mga kapatid, ang dahilan, hindi naman nila talaga pinagmamalasakit ang kapisanan eh. Naiinggit sila kay Moises at kay Aaron. Sabi ng awit, kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron na banal ng Panginoon. Naiinggit na naghili lang. Kaya pala sila galit kay Moises at kay Aaron, naiinggit. Kaya alam nyo, yung mga galit sa akin at saka galit kay kapatid na Daniel, Inggitero. iinggit yan, mga yan. Inggit. Yung si Willie Santiago, ganun eh. Ano yun? Inggit yun. Bakit may inggit? Kasi gusto mo, ikaw ang nandun sa pwesto. Kaya naiinggit ka. Ganun yun. Ayun, kaya nga, pinatunayan ngayon, nagtayo siya ng iglesia niya para siya ang presidente ng iglesia niya. At ang kanyang contact person si Cathy Roque at saka si Val Roque. Ang ibig ko lang sabihin mga kapatid, ang pinanggagalingan ng laban ng loob, karamihan na inggit. Karaniwan inggit. May inggit. Alam nyo, yan ang napakasama sa tao, yung mainggit. At itong si Abiram, si Kore at saka si Datan, nung labanan si Moises, harapan. Matindi itong mga to, harapan. Pero ang ating paksa, bakit yung paglaban ng loob sa talikuran, yung palihim, yun ang pinakamasama. Sa hindi pa pala pinakamasama yung ginawa nila Kore at nila Abiram, May mas masama pa pala ron, yung paglaban sa katotohanan at paglaban ng loob sa mangangaral, sa talikuran, mas masama sa ginawa ni Kore at ni Abiram na talikuran sa harapan. Kasi meron kasing harapan, mga kapatid. Lumalaban ng harapan, di naman masama ang intensyon eh. Merong ganun, lumalaban ng harapan, di masama intensyon. Tingnan niyo itong isang kasaysayan sa 2:11 ng Galacia. Ngunit nang dumating si Sepa sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng bukhaan sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil. Palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Sepa sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hintil. Ayan, tingnan niyo si Pablo. Si Pablo, mga kapatid, lumaban siya ng sinalangsang niya ng mukhaan si Pedro, si Cephas. Kapareho niyang apostol. Sinalangsang niyang mukhaan sapagkat sabi niya, sila ay nararapat hatulan sapagkat sila ay nakisalo sa mga hintil. Pero nung dumating na si Santiago, ay humiwalay sila. Palibhasa ay natatakot sa mga pagtutuli. Nung dumating na yung mga, pagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago,
Nakisalo sila sa mga hintil. Yung mga kasama ni Santiago dumating, nung makita ni Pedro may mga dumadating kasama ni Santiago apostol, umatras si Pedro. At natatakot kasi siya sa pagtutuli, yung mga Israelita, yung mga Hudyo. Nagpakunwari naman itong mga Hudyo, nagpakunwari, pati si Bernabe na apostol din, nabuyo sa pagkukunwari ng mga Hudyong ito. Nagsalita ngayon si Pablo. Nakita ko na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sinabi ko kay Cephas, kay Pedro, sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo, namumuhay kang gaya ng hintil, paano mong hihikayatin itong mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Ayun. So, si Pablo, nilabanan niya. Matapang talaga si Pablo, no? Lumaban ng harapan sa mga apostol yan, nung hindi pa siya apostol, nung nasa relihiyon pa siya ng Hudyo. Kung lumaban siya harapan nung nasa iglesia na siya, may nakita siyang hindi tama, nilabanan niya rin si Pedro harapan. So, merong paglaban ng harapan, yung diwa ni Pablo. Ang diwa niya, kaya nilalabanan niya para maituwid. Naituwid naman si Pedro. At wala kang mababasa sa Biblia na may nagtanim ng galit si Pedro kay Pablo. Kundi si Pedro sumulat sa mga kapatid at ang kanyang sulat, tinan ninyo, hindi galit ang nagawa kay Pedro. Napamahal si Pedro kay Pablo. Napamahal si Pablo kay Pedro. Kasi ituwid ni Pablo si Pedro, kinilala ni Pedro yung kanyang pagkakamali. Napakaganda nun Anong sabi ni Pedro? 3:15 ni Pedro. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Tingnan ninyo ito si San Pedro, Nang sumulat siya sa mga kapatid, hindi siya nagchismis na, si Pablo naman, ganun yan Walang ganun. Nang sumulat siya sa mga kapatid, sabi niya, ating minamahal na kapatid na si Pablo. Mahal niya si Pablo. At ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan niya kayo. Gayon din naman sa kanyang mga sulat, may mga bagay na mahirap unawain. Kumikilala si Pedro sa superiority ng wisdom ni Pablo. Naniniwala si Pedro, mas mayroong malalim na karunungan si Pablo kaysa sa kanya. So here, Brother Eli basically is explaining to the congregation about his decisions and why everyone should respect. As of course, he is in this position, considered to be the wisest, being the overall servant na MCGI. Pero prior to that, gusto ko lang pong madaanan lang po ng bagya yung mga nasabi po ni Brother Eli kanina. So sinabi niya po yung pagiging bahagi ng katotohanan. Ang mangangaral is bahagi ng katotohanan. And with regards to the truth, Jesus is equal to the truth, mga ka-U3. And this analogy, mga ka-U3, is kung ano do yung pinatutunguhan ng isang bagay, for example, it also becomes it. So, ang katotohanan, pag pumupunta sa mga miyembro, sila din ay considered na katotohanan. That's what Brother Eli mentioned. On the same vein, ang Diyos ang pinatutunguhan mga members, so considered din na Diyos din po pala ang mga members. Pero I noticed kanina po sa sitas, small letter D po, na Diyos. Pero I'm very curious about that. What does it mean exactly when the members, for example, members of the Church of God International, that you consider yourselves as God? Does it just mean that you are children of God, hence you're also gods? Is it all about the dominion over earth? Or does it mean that you have some kind of special powers or special standing or higher standing than most people, mga ka-youth na hindi members ng Church of God? So sana po mas maintindihan po namin yan through your comments po below, mga ka-youth. Kasi syempre po lahat po ng mga mensahe amin po talagang binabasa. As to paglaban ng loob sa talikuran, Brother Eli mentions yung number one talaga na reason dyan is pagkainggit. And if I remember correctly, dahil na-mention po ni Brother Eli, yung former po nila na reader na si Brother Willie Santiago, kasi po meron na po tayong reaction yun na nagawan. I think that was on the topic of 1,000 years. If you remember, mga ka-U3, tinulig sa ni Brother Willie ang perspective na yan. At saka mas in-explain niya po. And the name of his church, if I remember, is Members Church of God, parang in Jesus Christ Worldwide or something like that. So kung may mga members po ng church po ni Brother Willie, please comment below what do you guys think about that. And meron pa po akong isang naalala na parang kumbaga breakaway po mula po sa Members Church of God International, yung
MSGI naman po ni Brother June at nabigyan na rin po natin yun ng video reaction mga ka-youth. Ayan, sabi niya, yung sulat ni Pablo, mayroong mahirap unawain. Mas mayroong malalim na karunungan si Pablo kaysa sa kanya. Ayan, sabi niya, yung sulat ni Pablo, mayroong mahirap unawain. Nakita niyo, wala kang mabakas na si Pedro nagtanim ng galit dahil inatake siya ni Pablo ng harapan, o si Pedro ay nagtanim ng puot, sama ng loob at nanila na sa mga kapatid dahil sa ginawa ni Pablo sa kanya na sinalangsang siya ng mukhaan. Yan ang napakagandang ugali ni Pedro. Hindi siya, at yung mga unang Kristiyano ganun, hindi sila nagtatanim ng ilang sama ng loob kahit na sila ay pinupuna pagka sila ay mali. Gaya ng nangyari kay Pedro. Pinuna ni Pablo ng harapan. Ibig sabihin, yung diwa na yun ni Pablo, mga kapatid, hindi masama yun yung harapan. Tingnan ninyo kung kayo, marunong kayo ng diwa ng Diyos sa Biblia. Diwa ng Diyos yun, diwa ni Pablo yung pagkamali, harapan, tumututol siya. Pakinggan nyo kung gaano ang paninindigan ni Pablo sa katotohanan. Sa 26:26 ng Gawa, ganito nakasulat. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya ay nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya ay walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito ay hindi ginawa sa isang sulok. Tenyo, sa harapan ng hari, nagsasalita siya ng buong laya. At sinasabi niya na ang bagay na ito di ginawa sa isang sulok. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Pagka ginagawa sa sulok-sulok, masama yun. Yung kagaya nung ginagawa nilang grupo nila Karas dyan at saka ni Willie Santiago doon sa Building 5. Meron silang grupo ron. Samantalang nagte-texto ako, samantalang nagtuturo ako, saka si kapatid na Daniel, kinokontra naman daw ni Willie Santiago yung sinasabi namin sa mga likod-likod dyan na hindi sa harapan. Samantalang kung talagang mali kami, mga kapatid, kung kami mali, hindi naman masama yung ituwid mo kami. Naintindihan niyo ba ako? Si Pedro ba, nung ituwid ni Pablo, nawala na ba ang karapatan ni Pedro sa pagka-apostol? Hindi naman Apostol pa rin si Pedro kung ituwid mo ko, mawawala ba karapatan ko? Kung halimbawa, mali ako, itinuwid mo ako, nawala ba karapatan ko? Pinatutunayan lang na tao ako. Di ba? Na maaari akong magkamali. Meron pala akong maling ginagawa. Di tuwid mo. Bakit kayong mga traidor kayo? Sa likod kayo nagtatrabaho. Bakit? Kasi hindi naman talaga totoo yan sinasabi nyo. Dahil kung totoo yan, sa harapan ng kapatiran nyo sasabihin yan, mga duwam. Di ba ganyan, mga kapatid? Kung totoo yan, open forum tayo, di ba? Pwede namang umupo dyan kahit sino. Pati nga yung may daladalang chismis, nakakalusot dyan kung ang daladala mo aral na kapatid na Eli, masama po yung sinasabi nyo. Na tayong pag mananalangin humarap tayong lahat sa silangan na para mayroong disiplina na hindi kanya-kanyang harap kung saan niya gustong humarap. Masama po yan, kapatid na Eli, galito po yan. Sana ganun. Hindi, sa talikurang kakakana, sa talikurang kakakanat, sa talikurang kadadaldal, traidor ka. Sabi nga ni Pablo, hindi ito ginagawa sa isang sulok, hari. Kaya sa harap mo, hari, nagsasalita ako ng buong laya. Okay, I understand the frustration here and emotion of Brother Eli during this time. Pero the question here would be, which is something I don't know the answer, of course, mga kayuthi, but was there ever a time that Brother Eli welcomed from another quote-unquote lesser position member a correction on his teaching? So I'm just taking it from my actual experience with business organization and political organizations, mga kayuthi. Kapag po merong isang very powerful po na holder ng isang position, to be honest,
honest with you mga kayutin, mahirap na yung mga lower level members, for example, or under the levels of management ng isang mas mataas, hindi po sila basta-bastang nakakapag-voice out po talaga ng kanilang mga opinion o ang kanilang mga corrections. Lalong-lalo na po na pwedeng mapahiya ang isang leader mga kayutin. So in a way, I may understand why some people may just say that behind someone's back. So to give an example of a kind of force field that we tend to have with people on the very strong positions mga kayutin, nung si Stalin po ay sinumpong ng kanyang sakit, everyone was so afraid that they were not able to render any assistance to him when he was struggling, which eventually led to his death. So my point in saying that, minsan po is nag-aalangan po din talaga ang mga tao, di ba po, na mag-express ng kanilang disagreement sa mga tao po na way more powerful than they are. But well, Brother Eli here is saying na he is open, no, sa mga kritisismo sa kanya, and he said that, no, sa mga open forum daw po nila. And I think that's a really good step. At least he shows to us, to the membership sa congregation, na he is open for corrections mga kayuti. And that's why consultations, in my opinion, are very important. Same thing with others, pero hindi lang po ako sure kung ginagawa ito sa Members Church of God International. There are some churches na meron pong feedback for mga kayuti. After the preachings every Sunday, they would be writing something as a kind of suggestion or some questions, anything. And then the pastor will have the chance to read all those comments. It could be a criticism, it could be a suggestion on how to make things flow smoothly inside the church, or this could be a suggestion or other interpretation or perspective or a biblical question mga kayuti. O yan, diwa ng Diyos yun. Na harapan, itutuwid kapag mali. Diwa ng Diyos yun. Pakinggan nyo sa isang talata ng Isaias 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Nakita nyo ito, mga kapatid? Ang Diyos ay nag-aanyaya sa tao. Hali kayo, magkatwiranan tayo. Harapan! Hali kayo, kaya nga nag-aanyaya siya. Hali kayo, magkatwiranan tayo. Minsan, ginawa niya kay Job yan eh. Anong sinabi niya kay Job? Pakinggan nyo sa 47. Magtigkis ka ng iyong mga balakang ngayon na parang lalaki. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Ayo, sabi ng Diyos kay Job, magbigis ka ng yung balakang na parang lalaki. Tatanungin kita ngayon, magpahayag ka sa akin. Sabi niya kay Job. So ang Diyos, ang layo niya, harapan kung itutuwid niya. Gaya ng mga tao ng Israel, sabi niya, hali kayo, magkatwiranan tayo. Bagaman may kasalanan kayong kasimpulan ng mapulang-mapula, magiging gaya ng kasimputi ng balahibo ng tupa. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang Diyos harapan din. Yung mga lingkod na Diyos harapan din kung pumuna. Bakit? Sa intensyong magtuwid, hindi sa intensyong igiba ka. Hindi kagaya nitong mga traidor na ito na ang gusto magiba si kapatid na Daniel, magiba si kapatid na Eli. Bakit? Pero nyo, may bago na namang issue. Meron daw nanalo sa loto. No? At pagkatapos, kung raw malaki pinalalulan, ilang pung milyon, naghumingi raw ng payo kay kapatid na Daniel at ang sabi raw, pinamamalita nga, itinago raw ni kapatid na Daniel yung nanalo sa loto. Tinanong ko, anak, meron bang ganon? Hindi ko po nga alam, Angel, kung meron ganon. Hindi ko po alam to. Sabi, tinalin nyo. Itong mga tao ito, napakatindi talaga ng galit at puot at inggit kay kapatid na Daniel. Ano yun? Meron daw nanalo sa loto dahil nga raw, baka raw hold up itinago raw ni kapatid na Daniel yung tao. Sabi nga ni kapatid na Daniel sa akin, sabi kung ba't ko siya itatago? Hindi ko nga alam kung merong ganun, sabi niya. At saka hindi naman yung napanalunan niya, pinatatago niya. Halimbawa, siya nagpapatago, ba't problema ba natin yun? Baka pati tayo ma-hold up doon. Kaya, walang kamalay-malay si kapatid na Daniel, iniaatang kay kapatid na Daniel nitong mga sukab na ito. Itong sukabal at lilo, magdarayang walang toto. Kalupit-lupit na tao, ang pulang mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Itong mga walang yang ito. May isang dahilan yan. Inggit yan. Gaya ng pagkainggit kay Aaron at kay Moises na banal ng Panginoon, sabi sa Biblia. Kaya alam nyo mga kapatid, merong isang klase ng paglaban, yung harapan.
na masama ang intensyon gaya ng mga naiinggit kay Moises na sila Abiram, sila Datan at saka si Kore. Ang next Pero namang talikuran. merong nakikipag-usap ng harapan, hindi para lumaban, kundi para magtuwid, kagaya ni Pedro at kagaya ng Diyos. Kagaya ni Pablo kay Pedro at kagaya ng Diyos na inaanyayahan kang harapan, magkatwiranan para maituwid, hindi para igiba ang sino man. Itong mga walang hiyang ito sa talikuran bumidire. Ang ating tanong ngayon ganito. Meron man namang naninira ng talikuran? Of course. Basahin natin ang Judas 1:16. Backstab. Ang mga ito ay mga mapagbulong, mga madaingin. Pansin nyo mga kapatid, ang mga ito ang wika mapagbulong. Bakit mapagbulong? Yan yung mga sa sulok-sulok. Hindi makapagsalita lang malakas yan, pabulong-bulong. Of course. Pagka ganyang pabulong-bulong, magduda na kayo. Mga kapatid, tatanungin ko kayo. Yung bang totoo, ikatatakot mong marinig ng kahit na sino? Ito. Kailangan na ibulong mo. Si Kristo ang sabi niya yung sinabi ko sa inyo sa bulaw, isigaw niyo sa bubungan, sabi ni Kristo. Bakit? Sabihin niyo, bakit si Kristo bumubulong? Siyempre, kaya siya bumubulong sa kanyang mga alagad, merong gabi. Magsisisigaw kasi kami. Pero ang sabi niya, yung sinabi ko sa inyo sa bulong, isigaw niyo sa bubungan. Basahin natin. Shout it to the Ang rooftops. sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Gusto ba ni Kristo yung puro bulong-bulong? Pinasisigaw nga niya yung narinig niyo sa bulong. Ibig sabihin, hindi naiiwasan. May mga pagkakataong bumubulong ka. Pero ang sabi ni Kristo, yung narinig nyo sa akin sa bulong, isigaw nyo sa bubungan, pahayag nyo sa mga tao. Pero alam nyo, itong mga traidor, ang mga ito, mapagbulong. Hindi minsan lang kung bumulong ito, lagi itong bumubulong sa mga sulok-sulok, sa mga office, sa meeting ng kapi, sa meeting ng kooperatiba, mga bulong-bulungan sila ron. Ang mga ito, mapagbulong. Mga madaingin. Alam nyo, tinignan ko sa original na Greek yung salitang madaingin doon. Akala ko nung araw, sa panahon ni kapatid na Perez, yung madaingin na yon, yung parang dumadaing, meron siyang kailangan o nanghihingi ng tulong. Hindi pala ganun. Basahin natin yung tamang salin sa bagong ang Reklamo? Biblia, kapatid namin. Basahin. Ito po ang bagong ang Biblia. Ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo. Ayun, kaya pala naman mapagbulong. Reklamo Grievance. ng reklamo, laging may tuto, laging may reklamo, laging may pintas, laging meron silang laban. Ang mga ito, mapagbulong, mareklamo, hindi madaingin. Ang pagkakasalin doon sa unang Biblia, madaingin. Mali yun. Ang nakalagay dyan ay, mapagbulong, mareklamo. Ang ginagamit na salita sa Griego, memsimoiros. Memsimoiros. Ang kahulugan ay blaming faith. Ayan. Complainer. Laging nagrereklamo, laging may itinuturong bine-blame, merong sinisisi, merong laging ikino-complain. Yan yung sinasabi na sa Tagalog madaingin. Hindi pala dapat madaingin doon. Dapat gamitin doon yung salitang mareklamo. Reklamo. Yan, yung mga yan ang mareklamo. Reklamador. Reklamo ng reklamo. Yan yung sinasabi ni Judas na mga mapagbulong, mga mareklamo. Alam nyo ugali niyang mga yan? Ang ugali niyang mga yan. Basahin natin kay San Pedro. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakat ng ayon sa laman, sa masamang pita ng karunihan, at nangapopuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban. Sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Ang sabi ni San Pedro, sabi mo, sino yun? Ang sabi ni San Pedro, baliwanag no? Ang mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masasamang pita ng karumihan,
mga nangapopoot sa pagkasakop. Talagang ito, ayaw nito maging miyembro. Gusto nito, leader. Ha? Ayaw niyang nasasakop siya. Yan ang mga ambisyoso, yung mga makalaman na yan. Yung mga yan na sinasabi ni San Pedro na mapagbulong, mga mareklamo, napopoot sa pagkasakop, ayaw magpapasakop, gusto sila leader. Mga pangahas, talagang pangahas, mapagsariling kalooban. Oy, liwanag mapagsariling kalooban Hindi natatakot umalipusta sa mga pangulo, kaya walang katakot-takot magsalita na laban sa MIC, laban sa aking kapatid na Daniel, laban sa akin. Talagang magsalita sila, hindi sila natatakot umalipusta sa mga pangulo. Ang mga pangulong tinutukoy dyan, yung mga pangulo ng samahan. Hindi sila natatakot umalipusta dahil ayaw nilang pasakop. Gusto nila sila leader. Tupad na tupad yung sinasabi ni Pedro na yan. Diyan sa mga lumalabang yan sa katotohanan. Ngayon, ang ating tanong mga kapatid, bakit po ang paglaban sa natalikuran sa mga ngaral ang pinakamasamang uri ng paglaban sa katotohanan ayon sa Biblia? Yung paglaban sa talikuran, yung palihim na movement, yan ang pinakamasama sa lahat. Alam niyo kung bakit? Mabasa ko sa inyo sa Isaiah 14:12. Pakinggan niyo. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Tinanin niyo itong rebellion ni Satanas. Meron pa bang mas masama kaysa sa diwa ni Satanas? Wala na. Ano ba itong rebellion ni Of Satanas? Palihim ito Patago. Hindi harapan ito Bakit? Sinabi mo sa iyong sarili, akala ni Satanas, hindi alam na Diyos yung iniisip niya. Ano? Nagkamali ka. Sabi ni Satanas sa sarili niya, ako'y tataas ko, luklukan ko. Uupo ako sa kapisanan sa bundok ng kapisanan, sa kaduludulong bahagi ng hilagaan, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan, sabi ni Satanas. Wala siyang kamalay-malay, yung pinaplano niya, alam ng Diyos yun, nasa puso na. Yung nasa puso niya, sinasabi niya sa kanyang sarili, hindi niya alam ng Diyos. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? Ang pinakamasamang uri ng rebellion o paglaban sa katotohanan, yung nakatago, yung talikuran, hindi harapan. Masama ang ginawa ni Abiram, ni Kore at saka ni Data. Pero may mas masama pa ron. Yung rebellion ay inumpisahan ng pinakamasamang nilalang ng Diyos. Walang iba kundi si Satanas. Palihim yun Palihim. Gaya rin naman ng mga taong nakumbinsi ni Satanas, natawiran ng diwa ng katraiduran. Traidor kasi yung ganun Ay kagaya nitong nakasalungan ni Pablo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 1:20. Nasa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ipinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ayan, mga taong masasama ito lumalaban sa katotohanan. Ibinigay ko kay Satanas para maturuan silang huwag mamusong. Ayan, namumusong ito, nagsasalita ng masama. Pero talikuran, hindi harapan para si Satanas. Hindi naman niya sinasabi sa Diyos yung sinabi niya. Sinabi niya sa kanyang sarili, ako'y magiging upo ko sa taas, magiging gaya ako ng kataas-taasan. Sinabi niya ba sa Diyos yun? Hindi. Sinabi niya yung sa sarili niya. Parang itong si Himeneo, si Alejandro, namumusong. Hindi naman harapan itong mga namumusong na ito Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo ang ginawa ni Demetrio o ni Diotrephes. Ang sabi sa Juan, ganito ang ating mababasa. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia.
Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya kung pumarian ako, ay ipaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Kita nyo, sa talikuran din bumabalat itong si Diotrephes eh. Wala kasi si Pablo eh. Hindi, sumulat ako pero hindi niya tinatanggap yung aming sulat, sabi ni Juan pala. Hindi si Pablo, sabi ni Juan, ako'y sumulat. Pero hindi kami tinatanggap ni Diotrephes. Bagos nagsasalita siya ng mga salitang masasama laban sa amin. Ano? Talikuran, wala kasi si Juan eh. Ganyan yung mga masasamang tao. Matuto kayo mga kapatid ng espiritu ng Biblia. Pagka ang nagsasalita laban sa amin, sa talitalikod dyan, may masamang nangyayari dyan sa mga tao na yan. Hindi sa Diyos yung mga yan. Talikuran eh, hindi humahanap eh. Kasi kung mayroon talagang mali, mga kapatid. Kahit nagsasalita ako, punta kayo sa stage, wala namang makakapigil sa inyo dyan eh. Kumuha ka ng mikropono. Kapatid Nelly, sandali lang po. Mali yan sinasabi mo. Kung gusto mo, kapatid Nelly, diskusyon tayo. Di napatunayan mong ikaw ay totoo, lalaki ka ng Diyos. Pero babanat ka sa talikuran, mahigit ka pa sa binabain yan. Yan ang dapat nating makita mga kapatid. Yan ang pinakamasamang paglaban sa katotohanan, yung mga patalatalikod na mga chismis, mga daldal dito, daldal doon. Bakit kaya mga kapatid, hindi kayo tumigil yung mga masasamang tao ito? Ba't hindi kayo tumigil? Anong mapapala nyo sa kadaldalan? Wala kang pakinabang dyan. Yung sama ng loob, yung pait sa loob, papatayin mo na sarili mo, dadalhin mo pa sa impyerno. Kaya nga sabi ko sa mga kasama ko rito sa bahay, sabi ko, huwag kayong magsasalita ng laban sa isa't isa. Huwag kayong magsasalita ng laban sa isa't isa. Pag meron kayong nakitang hindi tama sa kasama, sabihin nyo sa akin, lulutasin natin. Ayoko sa sambahayan ko na may nagsasalita ng laban sa isa't isa. Ano mapapakinabang natin, daldal tayo ng daldal? Sabi ng kasulatan, sa lahat ng gawain may pakinabang. Ang hindi lang pakikinabangan, kadaldalan. Basahin natin sa Kawikaan. Ganito ang ating mababasa. Pakilagay sa 14:23. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Kita nyo? Walang pakinabang kahit ano sa daldal. Lahat ng gawain may pakinabang. Lahat ng gawain may pakinabang ka. Pumasok ang prostitute, makikinabang ka. Magnakaw ka, makikinabang ka. Kahit nga masama, at least nakinabang ka. Pero dumaldal ka ng dumaldal, ano papakinabangin mo? Wala, maghihirap ka. Nothing. Dadating araw, maghihirap ka. Sabi ng Diyos yun eh, maniwala ka ron. Bakit? Sa tabil ng dila, ay naghahatid lamang sa karalitaan. Walang pakinabang sa kadaldalan. Kung yung pagsasara natin yung ating mga bibig, lalo na di mo naman sigurado yung sasabihin mo. Wala ka namang matibay na ebidensya, di tumahimik ka. Alam nyo kasi kung bakit? Ang masama, hindi titiisin ng Diyos. Yang masama, ibubulgar ng Diyos yan. Dumaldal ka't hindi, pangka ang tao masama, darating ang oras niyan. Tandaan nyo mga kapatid. Pero ikaw, daldal ka ng daldal. Palihin ka kung bumira, ano ang sabi ng Diyos? 101:5 ng awit. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwan. Kita nyo, matakot kayo sa Diyos. Ang sumisirang lihim, sumisirang puri sa lihim, aking ibubuwal. Tuloy. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ay, nako, hindi ka matitiis ng Diyos. Alam mo, maraming bagay na pinagtitiis ng Diyos sa atin eh. Nagkakasala tayo, tinitiis tayo ng Diyos eh. Pagpapahinuhod nga ng Diyos yun eh. Pero ito, nakabilang sa hindi tinitiis ng Diyos. Yung mga sumisirang puri sa lihim,
na kaya siya naninirang puri, ang taas ng tingin niya sa sarili niya, yung sinisiraan niyang puri, mababa lang. Di ba? Alalo ang kanyang mata. Yung mga yan, sabi ng Diyos, di ko titiisin yan. But anyway, gusto ko lang po sabihin, no, yung sa idea po ng lumalaban ng patalikod, and Brother Eli of course is saying na yung paglaban ng loob sa talikuran, yun ang pinakamasamang uri ng paglaban, mga ka-Year 3. Pero gusto ko lang po sabihin, sa perspective naman po ng power struggle, quote-unquote, ano po. So, naintindihan ko po, sa particular na point po, no, sa history na ito po ng MCGI, I feel that there is a kind of destabilizing forces, kumbaga. And these happen, it's either there's a power struggle, there is a realization of, kumbaga, the asymmetry of power from those destabilizers and the current holder of power, mga ka-U3. Pero meron na po ako nakita kanina, sinasabi po ni Brother Eli, which I find very interesting. And of course, I need you mga ka-U3 to tell me what you think also about it. Kasi po, ang sabi ni Brother Eli kanina, dun po sa idea ng mga dumadaing, di ba po? That is what was written sa ang dating Biblia. And then Brother Eli said, chinek niya yung etymology, yung pinagmulan po, ano, ng salita. And that was Greek, I think. And then he asked the reader to read ang bagong ang Biblia naman na version. And what was used there, you know, as a translation, hindi daing kundi reklamo. And Brother Eli said that ang dating Biblia, that translation was wrong. So with the wrong translation of a particular reference, mga kayu 3, doesn't that disqualify the credibility of that translation dahil Brother Eli said it is wrong? But as far as I know, even up to today, ang dating Biblia po ay ginagamit pa rin naman po, di ba, as a reference ng MCGI? Or maybe a wrong translation, pwedeng palusutin. As long as hindi naman ito parang major siguro na pagkakamali, is allowable, mga kayu 3. And going further here, dito po sa preaching ni Brother Eli of course is emphasizing to the membership na walang napapala sa pagiging madaldal sa chismis. Ano po? And obviously, mas mabuti na i-zipper na lang yung bibig, mga kayu 3. And I remember my mom telling me before, less talk, less mistakes. Ayan. Anyway, let's continue. Kaya mga kapatid, maipapayo ko sa inyo, wala po kayong mapapala sa kadadaldal. Alam niyo, mas maganda pagpasalamat, makinig. Makinig. Sabi nga ni Santiago, magmaliksi kayo sa pakikinig, ngunit magmakupad kayo sa pagkagalit, magmakupad kayo sa pagdadaldal. Santiago 1:19. Slow Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, Magmakupad sa daldal, tapos magmakupad sa pagkagalit. o magmakupad ka sa pagkagalit, meron lang nakita kang hindi mo gusto, galit ka na sa kapatid. Merong nakita ka, pinakahuluganan mo na ng masama laban sa kapatid. Eh kung nakikipagkapatiran ka, iisipin mo yung kapatid mabuti kaysa sa'yo. Di ba yun ang sabi sa atin? Na iisipin mo yung kapatid mo, lalong mabuti kaysa sa iyong sarili. Basahin natin Pilipos 2:3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang Mo, kababaan pala ng isip yun eh, yung ang palagay mo sa kapatid mo, mas mabuti kaysa sa'yo. Pero yung kilos ng kapatid mo, yung sinabi ng kapatid mo, patahuluganan mo na ng masama agad, eh kataasan ng isip yun. Kasi ang kababaan ng isip, eh yung ipapalagay mo yung kapatid mo mas mabuti sa'yo. Paghihinalaan mo ba ng hindi tama yung kapatid mo kung iisip mo yung mas mabuti siya kaysa sa'yo? Eh pero pagka merong isang laging may hinala na lang sa kapatid, meron lagi siyang konklusyon sa ginagawa ng kapatid, wala namang ginagawang masama sa kanya, eh tandaan nyo, yun yung mga tao sinasabi sa Biblia na may mapagmataas ng pag-iisip, na yun din yung mga naninirang puro sa lihim, sabi ng Diyos, ibubuwal ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Tenyo yun, naandain ang nabuwal eh. Okay. Sa bagay, hindi katakataka sa Israel sa isang araw, 23,000 ang nabuwal sa ilang dahil sa kanilang kasamaan. Eh may sabi ang Diyos eh, hindi ko titiisin, bubuwal ko yung sumisirang puri sa lihim. Kaya huwag kayong maninirang puri mga kapatid sa lihim. Kung meron kayong iniisip na masama laban sa kapatid, ay huwag kayong magdadaldal. Magtanong kayo sa akin. I-report ninyo sa akin. Maliliwanagan ninyo. Ha? Pero daldal ka ng daldal, naninirang puri ka sa lihim, mabubuwal ka kapatid. Huwag mong kakalimutan ha,
101:5 ng awit, ito pa ang isa. Sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ayon. Kung gibain mo yung templo ng Diyos, ikaw ang igigiba ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, mag-ingat tayo, gibain natin ang ating kapatid lalo na sa talikuran. Pasamain natin at i-attempt natin na magiba ang kapatid sa Diyos. Huwag niyong gawin sa kapatid yan. Kung ang sino man gibain niya ang templo ng Diyos, siya ang igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templong ito'y banal at ang templong ito'y kayo. Marami na po akong karanasan mga kapatid. Makikita niyo yung mukha ko ngayon. Kung tinitignan ko nga yung mukha ko sa salamin, napakarami ko na pala akong pulubot. Nagpapahiwatig na hindi na rin ako masyadong magtatagal sa lupa. Yung aking pisngi, Lubog na. Nakalubog na. Marami na akong, mga pilegi sa muka. Marami na pong taon ang nakalipas, mga kapatid. Maraming taong gustong igiba ako. Alam niyo, nakita ko, nagiba sila. Ayoko na lang mag-isa-isa, pero si kapatid na Army, alam niya yan. Nasaksihan ni kapatid na Army Policarpio, yung mga taong gustong gibain ako, sila po ang nagiba. Hindi ko ikinatutuwa, nagiba ang mga taong ito. Ginagamit ko lang ito, hindi para magmarangal o para magmapuri. Huwag nawang iatang sa akin ng Panginoon ito. Sinasabi ko po ito para ituro sa inyo ang isang dakilang katotohanang nakasulat sa Biblia. Mag-ingat tayong igiba natin ang isang kapatid sa Diyos. May warning po ang Diyos. Siyang sumisirang puri sa lihim, aking ibubuwal. Kayo'y templo ng Diyos, sabi ni San Pablo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ang igigiba ng Diyos, sapagkat ang templong ito'y banal at ang templong ito'y kayo. Kaya pagkakapatid sa Diyos, mag-iingat tayong siraan, puri, igiba, sapagkat ikaw ang magigiba. Hindi titiisin ng Diyos. Dadating ang oras at panahon mo, ikaw ang magigiba. Hindi ko nga gusto, ayoko kasing ako magsabi pero si kapatid na amin, nung minsang makausap ko, meron siya sinasabi na, tinan mo nga ikaw, Brother Eli, yung mga tao na yun, ang nangyari sa kanila, ganito, ganon, sabi niya. Hindi ako kumikibo. Pinagmamasdan ko lang siya, pero yung sinasabi niya, totoo. Naranasan niya, nakita niya yung mga tao na yun. Na gusto akong gibain, sila ang nagiba. Yan. Kaya dapat niyong maintindihan mga kapatid, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling, nagsasabi ng totoo. Matakot tayo sa sinasabi ng Diyos. Ako nung maintindihan ko yung mga bagay na ito, meron man akong pinta sa kapatid, meron man akong hindi gusto, hanggang matitiis ko, tinitiis ko na lang. Kasi maka ito kapatid sa Diyos, makapagsalita pa ako ng panggiba laban sa Kanya, baka ako pa ang magiba. Kung meron tayong takot sa Diyos, irespeto natin yung kapatid, yung karangalan ng kapatid. Huwag nating siraan si Maria Magdalena. Huwag nating siraan si Pablo. Bakit? Kung meron ka mang alam kapintasan ni Pablo, kaya kapintasan ni Maria Magdalena, nilinis na ng Diyos yun . Yung nilinis ng Diyos, wag mo ipalagay na marumi. Okay, mga ka-U3, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, I believe this is either Bible study or pasasalamat na po siguro ito mga ka-U3, And like what I mentioned, this is probably more than 10 years ago mga ka-U3. And Brother Eli is expressing, of course, in a way, makikita mo yung kanyang frustration, disappointment dahil sa mga quote-unquote destabilizing forces po within the membership. And of course, he really mentioned Brother Willie Santiago na kung saan nga po sa kasalukuyan, may sarili na pong simbahan. Syempre,
syempre, which is interestingly very similar with the name, Members Church of God, parang in Jesus Christ Worldwide. So MCG, JCW, parang ganun, no? But anyway, hindi ko na po syempre maulit po lahat po ng ating mga observations, ng ating interjections po sa reaction video na ito, but a little bit of recap lamang po mga ka-U3, Brother Eli started by saying, of course, yung kanyang disappointments with those who are betraying him and not respecting his right. Yan po yung pagkakaterm niya, karapatan. But of course, I was asking earlier, where does this right come from? And what is his basis? So at least my understanding here in the structure ng MCGI, so the overall servant has kind of like a powerful position with him being on top of the organization. So this could be a little bit different from others na kung saan meron pong parang board in deciding who will be the next in line. And I also mentioned in other po na sects or denomination, it's more like a family affair. And to be honest with you mga ka-U3, yan pong lineal succession ng family line is the easier way, the stronger way of maintaining a similar and consistent administration mga ka-U3. And later on in Brother El's discussion, he also mentioned about yun nga po yung paglaban ng loob sa talikuran. And Brother Eli is saying na yan ang pinakamasamang uri ng paglaban. Yung mga nagbubulong-bulong, yung may mga daing, which is according to him, yung translation sa ang dating Biblia, the better one, yung sa ang bagong ang Biblia, is dapat reklamo based on the original text. And it puts the similar analogy of this with inggit nga, which is the same thing, na nag-lead sa downfall ni Satanas, mga ka-U3. And finally, at the end, I think the bottom line there is really about respect. Brother Eli mentioned that dapat slow to speak, slow to anger, and you have to consider your brother or your sister as kinder than you. And finally, kapag ikaw ay gumagawa kumbaga ng effort within the membership of destroying the temple, and eventually ikaw din actually ang magigiba dahil ang templo ay banal at ang templo ay kayo. But anyway, mga ka-U3, what do you think about this episode? What do you think about the source video? If you'd like these kinds of contents, you can watch that video over there, playlist over here, and kung ikaw ay hindi pa subscribe, at sa totoo lang, marami po sa inyo, mga secret viewers lang, hindi kayo nagsasubscribe. So mag-subscribe kayo para po pag meron tayong bagong video, makaka-receive po kayo ng email. You'll be notified sa mga pinakabago po natin ng mga uploads. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!